Poste na ngayon GCP, so hindi na marirelocate to. Talagang dyan talaga siya, no? Kasi makikita naman natin na meron ng footing. May mga hazard markings na sa baba, chevron markings dito sa pavement. So nandito tayo ngayon mga kasikap sa Ramon Magsaysay entry. So kaya niro road widening to dito. Yan, hilera patungo dun sa Altura Market. Dahil itong Magsaysay entry ay ililipat yan dito, no? Palalawakin to dito. So yung kabahayan dun sa may kanto, dun sa may Buenos Aires, matatapyas yan hanggang dun. So 10 metro daw yung makukuha dito. Ito yung 100 years old na bahay. So nung una nilang demolish yung bubong. Ayan, o. So napakatanda na ng bahay na to. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa mga kababayan nating mga OFW, no? Magandang umaga po sa mga nag-aalmusal sa mga oras na ito at magandang umaga po sa mga kasikap natin na laman ngayon ng mga pampublikong transportasyon. Ingat-ingat po lagi tayo. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-25 na po ng Mayo, taong 2024 at ika-6 na po ng umaga. So nandito po tayo ngayon sa Ramon Magsaysay Boulevard. Sa harapan po natin yung westbound at eastbound naman sa kaliwa po natin. So ito po yung boundary ng Sampaloc at Santa Mesa. So dito sa westbound sa harapan natin yung Sampaloc at sa eastbound sa kaliwa natin Santa Mesa na po yan. Ito po yung viaduct ng LRT2, patungo po yan sa dulong istasyon yan sa may Isetan Recto. At ito mga kasikap, yung Altura Market sa ating gawing kanan. Ito po yung lagay ngayon ng trapiko po dito, no? Light to moderate lang, so walang traffic dahil araw po ngayon ng Sabado. Ito po ngayon yung sitwasyon. Harapan ng Altura Market, so hindi naman gaano, kahit Sabado walang mga bantay dito, so konti lang naman yung mga nandiyan dyan na nakapark. At yung mga DPS Manila, sila pala yung naglilinis dito sa harapan. Metal fence po mula dito sa dulo hanggang doon sa Ramon Magsaysay entry. Kompleto na po yan, no? Wala nang mga patlang-patlang maliban dito sa harapan ng floor trading na to, no? Pinaparkingan ng mga tricycle. Poste na ngayon GCP, so hindi na marirelocate to. Talagang dyan na talaga siya, no? Kasi makikita naman natin na meron ng footing. May mga hazard markings na sa baba. Meron ng mga chevron markings dito sa pavement. Hazard markings naman dyan sa footing nya. Ganon din dito sa Center Island. Ayan. Center Island, makikita natin ang mga bagong tanim na halaman lang yan. So ito yung additional na sinarado nila dito kasi open yan, yan sa ilalim. Tinaniman na rin ang halaman. Mula dun sa dulo, yan sa may hazard markings, pile cap concrete foundation yan hanggang dun sa New Santa Mesa Interchange. So maayos na rin at nilagyan na nila ng mga metal fence. So dalawa na po yung pedestrian dyan kung saan tumatawid yung mga tao dyan. Mula dito sa Altura westbound patawid dito sa east. At meron din dun sa kabila, meron ng mga mga markings yung pedestrian doon. Ayan naman yung NLEX connector sa ilalim ng viaduct po ng LRT2. Ayan yung ginamitan nila ng steel box girders mula dito sa kanan, patawid naman dito sa eastbound. Dito sa tabi ng PLDT building, dyan sa may malaking poste ng GCP, hindi medyo makipot dyan kasi hindi na matatapyasan ng road widening yung building ng PLDT. So nag-adjust sila ng mga super T-girders dyan. 6 yung naka-install sa unang span. Pangalawang span as to type 4, 6 din. At dun sa pangatlong span, pansin natin na 8 pala, no? Hindi ko nahulaan. 8 pala yung mga naka-install dun na super T-girders. So medyo lumapad yung slab nya, no?
Ayan mga kasikap, nakuna na po natin ang update dito sa taas, sa footbridge. Dadako naman tayo dun sa may harapan ng Paltok Street. Yung 100 years old na bahay dun na dinidemolish na, no. Dun yun sa may unahan, likod ng tracking na may one, sa tabi ng Magsaysay exit. So ayan yung pupuntahan natin ngayon. Tingnan natin kung ano na yung update o progreso na ginagawa ng nagdi-demolish doon. So tara, let's go. Unahan ko po muna tong footbridge na to na tawiran mula dito sa west patungo dun sa east. Malinis. So ayan naman yung patungong Cubao at ito naman patungong Quiapo. Pababa na po tayo dito sa footbridge. So ito yung lagay ngayon, malinis din yung footbridge ngayon, walang mga vendors kabilaan. Doon lang sa baba. So dahil maaga pa, preparation pa lang ng mga nagtitinda dito. Magsaysay Boulevard, westbound na po tayo. So ito yung footing ng NGCP. Ayan, meron ng MMDA dito mga kasikap. Yari kayo ngayon mga nagpa-parking dyan. Ito yung Altura Market. So road widening din to. Matatapyasan ng mga 10 metro. Kasi yung Magsaysay entry na yan sa unahan, yung mga kumakanan patungong North Harbor, inilipat yan dito sa gilid. So magkakaroon ng isang lane kagaya po nito nasa ginawa ko, so dalawa na nga yung bahay na na-demolish dito, pangatlo na to susunod, so hindi pa nagkakabayaran siguro. At nandito na tayo sa New Santa Mesa Interchange. Ito yung steel box girders, yung viaduct ng NLEX connector mula dito sa westbound, mula dyan sa unahan kung saan nakadugtong yan, yung ginamitan nila ng reinforced concrete slab patungo dito sa east. Sa east naman makikita natin yung malaking pile cap foundation na yan. Ayun po yung update. So nandito tayo ngayon mga kasikap sa Ramon Magsaysay entry. So kaya niro-road widening to dito. Yan, hilera patungo dun sa Altura Market. Dahil itong Magsaysay entry ay ililipat yan dito, no. Palalawakin to dito. So yung kabahayan dun sa may kanto, dun sa may Buenos Aires, matatapyas yan hanggang dun. So 10 metro daw yung makukuha dito. Katumbas ng isang bahay, no. Ito. Ayan naman yung reinforced concrete slab dun sa unahan kung saan dugtong itong steel box girders. So pansin natin dito na unti-unti na nilang i-pull out yung mga catwalk platform na to dito, hilera patungo dun. Yung mga aluma beam tsaka yung mga pinolik board hindi pa natatanggal. Ito yung atungan siguro dyan nung gumawa sila ng parapet patungo dun. So dalawang spantong steel box girders. Ayan yung pile cap foundation. So maayos na yung wall niya dyan sa gitna. Pedestrian, meron ding pedestrian dun. So okay na, tinatawiran na, mayroon ng mga markings sa pavement. At yung mga metal fence patungo dun, okay na rin, may mga halaman na rin yan. New Santa Mesa Interchange. At ito, ang gagawin nilang dito ay lalagyan ng mga stoplights, tapos yung ano niya mga kasigap, ito yung mga relays ng PNR, so hindi pa nadidismantle, patungo yan doon. So yung kabayan dyan mula dito sa may corner patungo dun sa ano, nasa mawawash out yan para naman sa NCR. So ganun din dito sa may Paltok Street. Ayan na nga, dinidemolish na yung 100 years old na bahay na yan sa may kanto. So ayan yung titingnan natin. Tara, let's go. Ganda ng tinatawiran ni tatay sa gitna ng Santa Mesa Interchange. Ito yung rail track ng PNR.
At ito yung Ramon Magsaysay exit o pram. Ito yung 100 years old na bahay. So yung inuuna nilang demolish yung bubong. Ayan o. So napakatanda na ng bahay na to. So wala pa, di pa siguro tayo pinapanganak na ito. Bahay na to. Ito tayo ngayon mga kasikap sa Paltok Street. Yan yung pakanan dyan. So may construction din dyan. Yung mga drainage pinapalitan at pinapalaki. Wala dun sa dulo. Ayan yung mga pile cap concrete foundation. Patungo yan dito sa interchange. At ito yung pangalawang pedestrian. So meron ng mga markings yan. Stoplight na lang kulang. So nakasarado pa siya. May concrete barrier pa doon. Pero may nakikita na tayong mga tumatawid dito. Ano? So ito yung LRT loop. Patungong Eastern Recto, yung pinakadulong istasyon. Mula dito sa Poresa. Ito yung 100 years old na bahay. So di pa pinapanganak siguro yung tatay ko at nanay ko, bahay na to. Napakatandang bahay na to, talagang tumatak, makasaysayan na tong bahay na to dito. So may nakapagsabi sa akin na i-relocate daw to, dadalhin sa Bataan. Ang problema, konkreto yung ilalim. Tapos kahoy yung pang second floor. So tingnan natin, kaso ginigiba na yung bubong malabo nang may relocate to. So talagang itong isang bahay na to didemolish to hanggang dito sa may Paltok Street. Kasi dito sa part na to mga kasikap, dadaan ang NSCR. Magkakaroon sila ng mga malalaking pier columns patungo doon sa G. Tuason. At dito din magkakaroon ng mga pile cap foundation na gaya niyan. Ayan, naglalaki ng mga pile cap concrete foundation yan. Kasi yung hindi pa naman to pinali pero batay sa perspective view nila mga kasikap, ang NCR ay dito sa taas ng viaduct ng LRT2. So napakataas, no? Mantakin nyo, napakahaba na ng mga pier columns ng LRT2 na to, no? At ang lalaki ng mga pile cap concrete foundation. Tingnan naman natin, no? At may nagsasabi din naman na dito daw sa ilalim dadaan yung viaduct ng NCR. So malabo na siguro yan kasi nakafix na yung mga pile cap na yan, no? Talagang dun na yan sa taas, no? Lalagpasan niya yung viaduct ng LRT2 na to. Napakataas. So, kaya winawash out to dito sa may Paltok Street, kagaya na itong 100 years old na bahay. Patungo dun kasi dyan dadaan ang NCR. Dito sa taas mismo ng LRT2. At ayan mga kasikap, ito na po yung update dito sa New Santa Mesa Interchange. At yung paligid niya okay na. Ayan, okay na lahat, no? Malinis na. So dadako tayo dun sa may Poresa at mag-U-turn tayo, babalik tayo dito sa eastbound. Doon naman tayo kukuha ng update. So tara, let's go! At nandito na tayo sa eastbound. Mula dito sa may intersection ay meron na siyang aspalto. Hanggang dito sa buong kalsada na, aspaltado na yan, smooth na yung biyahe natin dito. So wala pa siyang mga road markings agad. Bali tatapusin muna to, no, yung pag-aspalto nila bago nila lagyan ng mga road markings. So hanggang dito pa lang yung aspalto, wala dun sa intersection. Balik ulit tayo dito sa New Santa Mesa Interchange at dito naman tayo kukuha ng update. So ito dito sa east yung pedestrian. So wala pang mga stoplights, ano? So hindi na nila yan gagawin pag natapos na yung construction dito. So nandito yung mga gwardiya ng NSCR. Yan, nagkakaroon sila ng meeting. So ito po yung rail track ng PNR at ayan yung viaduct ng NS connector patungo dun sa dulo. So dito sa unang span meron ng super T-girders, pangalawa AASHTO type, at yung pangatlo kompleto na rin, yung mga 8 super T-girders. So dito sa unang span meron niyang slab
at ginagawa na rin yung parapet wall, tapos yung median barrier doon sa pinaka-sentro ng di-divide into two ways. At sa pangalawang span, ayan yung ginamitan nila na Ashto Type 4 ay wala pa, di pa nagkakaroon ng rebar para sa slab. Ito yung lagay ngayon dito, tapos dito sa may kanto wala pang demolition. So ang nagdi-demolish dyan Verdax Builders. Discount na po tayo, no? Karoon sila ng formation dyan. Yan yung mga gwardiya ng NSCR, DMCI Asiona, yung contractor na gagawa ng NSCR. So ayan, patungo dun sa ilalim sa Tamesa Station. Diretso na po tayo. Ito yung PLDT building, mga kasikap. Ayan, patungo dun. So kaya nagkaroon sila ng adjustment dito sa paglalatag ng mga super key. 6 yung dito, 6 dun sa unahan, Ashto type, tapos 8 dun sa dulo sa pangatlong span. Kasi hindi na to tinapyasan yung building ng PLDT, no? Magkakaroon daw ng problema yung signal. Ito yung napakalaking pedestal ng NGCP. So, diretso na tayo. Ayan po yung update dyan. At dito na tayo mag-end ng ating video. So, ayan mga kasikap, dito na po nagtatapos tong video na to. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga vlog. Sana bago nyo lisanin itong video na to, inig mo sana si Kasikap na sana palike po at sa mga kasikap natin na naabot ng video na to na hindi pa po nakakapag-subscribe o nakakapag-follow sa aking FB page Kasikap Motovlog at ang aking YouTube channel Kasikap Channel. Follow nyo na po at subscribe. Maraming salamat. Magandang umaga at God bless po sa ating lahat.